kilalang pinakamalalaking babae sa Amerika, ang dalawang higanting ito ng sideshow ay namangha ang mga tao at ginamit ang kanilang kasikatan para sumikat, yumaman at magkaroon ng madilim at mapanganib na tunggalian. Ito ang kanilang kwento. Si Hannah Battersby, dating Hannah Perkins, ay ipinanganak noong taong 1836 sa Vermont o Maine. Iba-iba ang kwento kung saan siya nagmula. Medyo malaki si Hannah noong siya ay bata pa, pero noong siya ay umabot na sa kanyang kabataan, doon talaga napansin ng mga tao na kakaiba ang laki niya para sa kanyang edad. Ayon sa alamat, sa edad na 17, tumitimbang na siya ng higit 500 libra. Isang nakakagulat na pahayag, halos hindi ka paniwala. Pero sino ba ang makapagsasabi kung totoo ito o gawa-gawa lang ng mga promotor ng sirko na gustong makahikayat ng mga usisero? Bukod pa rito, si Hannah ay hindi lang malaki kundi napakatangkad din, lagpas 6 na talampakan ng taas. Isang kahanga-hangang figura sa lahat ng aspeto. Dito talaga nagsisimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang kanyang napakalaking personalidad sa entablado ay labis na naiiba kumpara sa kanyang asawa. Hindi natin tiyak kung kailan ikinasal si Hannah kay John Battersby, pero malamang ay noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng dekada 1850 dahil ipinanganak ang kanilang anak na babae noong taong 1858 at hindi karaniwan noon na hindi magpakasal kapag may anak na. Si John Battersby ay kabaligtaran ng kanyang asawa. Siya ay kilalang payat na lalaki na sinasabing tumitimbang ng mas mababa sa 100 libra o mahigit lang sa 7 bato. Sa katunayan, napakapayat niya kaya nagsimula siyang magtanghal bilang taong kalansay. Nagsimula silang magtanghal noong unang bahagi ng dekada 1860. Sinasabing si Hannah ay may timbang na 6 hanggang 7 beses kaysa kay John at ipinakilala sila bilang pinakamalaking babae sa Amerika at ang taong kalansay. Siyempre, malamang na mas magaan si Hannah kaysa sa sinasabi ng mga kwento. Si John, kahit pinag-uusapan ang kanyang pagiging payat, ay siguradong higit 100 libra ang timbang. Pero naging maganda pa rin itong pampromote. Ang babae na nakilala sa freak show circuit noong dekada 1880 bilang si Big Winnie Johnson ay nagkaroon ng ibang pagpapalaki kumpara sa kanyang karibal na si Hannah Battersby. Ipinanganak si Johnson noong taong 1839, ngunit hindi tiyak ang eksaktong petsa. Ang kakulangan ng katiyakan ay dahil ipinanganak siyang alipin. Ito ay sa isang plantasyon sa Henry County sa estado ng Kentucky. Ang may-ari ng plantasyon ay si Boyd Clubb. Winifred ang tawag sa kanya noong kabataan. At ganoon din sa senso ng taong 1840. Ayon sa alamat, siya ay may normal na timbang noong kanyang kabataan at unti-unti lamang siyang tumaba habang siya ay tumatanda. Ipinapahiwatig nito na hindi tulad ng ibang obese na tagapagpalabas sa sirko noon. Wala siyang sakit na naging sanhi ng kakaibang pagdagdag ng timbang. Ikinasal si Winnie sa edad na 15, karaniwan noon sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Ang kanyang asawa ay si Benjamin Johnson at mula sa kanya nagmula ang kanyang apelyido. Hindi natin alam kung may apelyido siya bago mag-asawa. Kung meron man, maaaring ito ay Clubb, apelyido ng may-ari ng plantasyon. Dahil kulang ang impormasyon tungkol sa kanyang kabataan, hindi natin alam kung kailan niya nakuha ang kalayaan niya. Pero malamang na ito ay dahil sa Emancipation Proclamation noong taong 1863 at naipatupad lamang matapos ang pagtatapos ng American Civil War noong taong 1865. Kaya pinalaki ni na Benjamin at siya ang kanilang pamilya bilang malayang babae at lalaki. Matapos ang digmaan, nagkaanak sila ni Benjamin ng 4 at namuhay ng simple. Ngunit nang dumating ang kahirapan, gumawa si Johnson ng isang mahalagang desisyon na ipakita ang sarili niya para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ang nagsimula bilang paraan ng kanilang pag-survive ay mabilis na nauwi sa isang mas malaki at mas kakaibang bagay. Sa kanilang dalawa, si Hannah Battersby ang nagkaroon ng mas mahaba at mas produktibong karera bilang isang tagapalabas sa sirko. Unang naitala ang kanyang pagganap bilang matabang babae noong unang bahagi ng dekada 1860. Noong panahong iyon, miyembro siya ng sirko na pinamumunuan ng kilalang showman na si Pete Barnum at kasama niyang lumalabas ang kanyang asawa na si John. Kasama sa palabas nila ang kwento ni John
na nahulog daw siya mula sa karwahe sa Pennsylvania at mula noon ay unti-unti siyang pumapayat. Noong taong 1871, sumikat ang mag-asawa kaya't inilathala ang isang aklat tungkol sa kanila at sa ampon nilang si Zenobia, ang batang Aprikanong kanibal. Walang babala sa aklat na hindi naman totoong kumain ng tao si Zenobia. Madalas sinusubukan ng mga aklat na ito na ipakita ang mga performer mula sa isang detalyadong pananaw, na para bang sumusulat sila ng isang sanaysay sa antropolohiya. Gayunpaman, medyo bastos ang wika sa ilang bahagi. Isaalang-alang ang sumusunod na bahagi tungkol kay Hannah Battersby. Nabanggit na natin na ang ating bidang babae, kahit bata pa, ay may pambihirang laki. Sa edad na 11 ay tumitimbang na siya ng 180 libra. Ito ay nakapagtataka, lalo na't wala naman sa kanyang mga magulang ang malaki ang pangangatawan. Si Ginang Battersby ay matangkad at kahanga-hanga ang tindig. Dala ang 700 at 2 libra niyang katawan ng may likas na biyaya, kasing laki ng kanyang puso at isipan. Kadalasan, labis magpalaki ang mga polyeto at promotional poster ng lahat ng bagay. Pinapakita sa mga larawan ni Battersby na siya ay malaki, pero malamang hindi siya lumampas sa 700 libra. Karaniwan sa mga performer tulad niya na dagdagan ang timbang para makuha ang titulo ng pinakamatabang babae sa Amerika o katulad nito. Kalaunan, inangkin niyang siya ay 1,600 libra at pagsapit ng unang bahagi ng dekada. 1,880 ay isa na siya sa pinakasikat na performer sa Amerika. Madalas kumikita ng $200 kada linggo na isang napakalaking sahod noong panahong iyon. Pagkatapos ay dumating si Big Winnie Johnson. Nagsimulang mag-perform si Big Winnie noong taong 1,882 lamang. Kakamatay lang ng asawa niyang si Benjamin. Kaya lumapit siya sa mga sirko para kumita dahil may maliliit pa siyang anak. Sa loob lamang ng 1 o 2 taon, napapansin na siya ng mga tao at napapabalita, mabilis na nakakakuha ng reputasyon at titulo na bagay sa kanya. Ang bagong pinakamatabang babae sa Amerika, pero ang ganitong korona ay tiyak na makakaakit ng mga hamon. At hindi nagtagal ay sumiklab ang matinding tunggalian sa pagitan niya at ni Hannah Battersby. At kaya naman, nagsisimula pa lang ang labanan para sa pinakamatabang babae sa Amerika. Nagsimula ang tunggalian nina Big Winnie Johnson at Hannah Battersby para sa titulong pinakamalaking babae sa Amerika nang dumating si Johnson bilang tagapagtanghal sa sirko noong kalagitnaan ng dekada 1880. Hindi lang silang dalawa ang kasali. May iba pang matatabang tagapagtanghal tulad ni Kate Hitley na nag-angkin ding siya ang pinakamalaking babae sa kakaibang palabas. Habang sila ay naglalakbay mula bayan sa bayan at lungsod sa lungsod. Ang mga babaeng ito ay mag-aangkin na mayroon silang 700, 700 at 50 o 800 libra. Sinusubukang higitan ang kanilang mga karibal. Nakikinabang sila sa kompetisyon at nadaragdagan pa ang palabas kapag dumarating ang mga tao para makita sila. Isipin mo ito na parang World Wrestling Entertainment noong Gilded Age na puno ng matindi at aktibong stunt. Alam naman ng mga tao na hindi ito lubos na totoo, pero nakisama pa rin sila. Hindi mahirap makita kung bakit maraming alitan sa pagitan ng mga babaeng ito. Kasi kumikita sila ng malaking pera. Sa tugatog ng kasikatan niya, si Hannah Battersby ay kumikita ng higit $200 linggo-linggo. Mga $6,000 sa pera ngayon. Ngayon, si Hannah at ang kanyang asawa ay nagkakahalaga ng $10,000. Dahil dito, napansin ni na Big Winnie Johnson at iba pa ang potensyal ni Hannah na kumita at gusto rin nilang makibahagi. Noong taong 1886 at 1887, parehong umasenso ang dalawang babae dahil sa tunggalian nila. Dumating si Hannah Battersby noong Enero at ipinakilalang pinakamalaking babae sa Amerika. Pumunta ka sa sirko na kinabibilangan niya at sa pangkalahatan ay masasabi mong totoo nga ang sinasabi tungkol sa kanya. Pagkatapos, makalipas ang 2 buwan, dumaan ulit ang isa pang sirko sa bayan at sinabing ang isa sa mga performer nila, si Big Winnie Johnson, ang pinakamatabang babae sa Amerika. Maraming tao ang dumalo sa pinakabagong sirko na dumaan sa kanilang bayan para makita kung totoo nga ito o kung mas malaki si Battersby. Maaari nilang subukang ikumpara at pag-iba-ibahin mula sa kanilang ala-ala o gamit ang mga litrato sa postcard at mga larawan ng dalawang performer na ibinebenta sa mga palabas. Dahil dito,
Habang mayroong kompetisyon sa pagitan ng dalawang babae, ginawa nila ito sa paraang parehong nakinabang ang dalawang babae at pati na rin ang mas malalaking palabas sa paligid nila sa usaping pinansyal. Maaaring kakaiba ito ngayon, pero talagang interesado noon ang mga tao dumalo sa ganitong kaganapan sa gitna ng kanilang tunggalian. Kumita si Johnson ng $200 at $50 sa isang linggo sa Cincinnati habang libo-libo ang nanood ng palabas na siya ay bahagi noon. Katumbas iyon ng humigit kumulang $8,000 sa pera ngayon sa loob lamang ng isang linggo. Habang parehong nilalampasan ng dalawang babae ang hangganan, kumakain pa, lumalaki at desperadong lampasan ang isa't isa, naging mapanganib ang tunggalian at mabilis nagkabuhol-buhol ang mga bagay. Ang tunggalian sa pagitan nina Big Winnie at Hannah ay tumagal lamang ng maikling panahon. Isa sa mga dahilan kung bakit ito agad nawala ay dahil ang human skeleton, si John na asawa ni Hannah, ay hindi na naging ganoon kapayat noong kalagitnaan ng dekada 1880. Nagkaroon siya ng isa pang aksidente, tunay na aksidente sa pagkakataong ito, at habang siya ay nagpapagaling, nagsimula siyang kumain ng mas marami at nadagdagan ang kanyang timbang. Kasabay nito, lumitaw ang mga palatandaan ng posibleng komplikasyon sa kalusugan ni Hannah at nagsimula siyang pumayat. Habang humina na ang kanilang atraksyon bilang ang matabang babae at ang human skeleton, nagpasya silang magretiro. Pareho na silang nagtanghal ng hindi bababa sa 20 taon noon. Hindi ito karaniwang mahabang panahon para sa mga tagapagtanghal sa sirko. Kadalasan, kumikita sila ng malaking pera sa loob ng 5 hanggang 10 taon bago magretiro at paminsan-minsan ay bumabalik para sa malalaking kita, ngunit may mga issue rin sa kalusugan. Nasa late 40s at early 50s ang dalawang babae noon. Ang karaniwang inaasahang haba ng buhay sa Amerika noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ay nasa 65 taon. Malinaw na bumaba ang bilang na yan kung ang isang tao ay klinikal na obese. Dahil dito, malamang na sina Battersby at Johnson ay malapit na sa dulo ng buhay dahil sa sobrang timbang, kahit ito rin ang naging paraan nila para kumita. Namatay ang dalawang babae ng magkasunod sa maikling panahon. Noong taong 1888, tampok si Johnson sa palabas ng Johnson's Dynam Museum sa Baltimore. Nakarating siya sa Maryland at nakatakdang lumabas nang siya ay nagkasakit ng matindi. Namatay siya noong Setyembre 14 sa inuupahang kwarto niya. Hindi pa masyadong advance ang mga autopsy noong panahong iyon. Pero ang naging konklusyon ng doktor na namatay siya dahil sa fatty degeneration ng kanyang puso ay malamang na hindi rin nalalayo sa katotohanan. Tulad ng kanyang mga huling taon, ang libing ni Winnie ay naging isang malaking palabas. Ang kanyang katawan na masyadong malaki para sa karaniwang proseso ay kinailangang maingat na igulong mula sa kanyang kama papunta sa isang napakalaking, espesyal na ginawang kabaong. Mas parang shipping container ito kaysa kabaong. Kumalat agad ang balita ng kakaibang paglilibing, una sa lokal na pahayagan at sumunod sa pambansang balita. 20 tagabuhat ang kailangan para buhatin ang kanyang kabaong. Pulang-pula ang mga mukha nila sa pagod at suryal ang eksena nang ibaba siya sa lupa. Isang maliit na crane ang dinala upang tapusin ang gawain. Siya ay nasa edad na mga 49 noong panahong iyon. Si Hannah ay nabuhay lamang ng ilang buwan na mas mahaba kaysa sa kanya. Nang pumanaw si Big Winnie, si Battersby ay may sakit at nasa bahay sa Pennsylvania. Pumanaw siya noong Abril 15, 1889 sa edad na 52 o 53. Tulad ni Winnie, marami ring ulat sa media tungkol sa kanyang pagpanaw. Pumanaw sina Big Winnie Johnson at Hannah Battersby noong magtatapos na ang ginintuang panahon ng freak show at sirko. Magkakaiba ang kultural na dahilan nito. Sa isang banda, habang lumalawak ang kaalaman sa medisina, dumarami ang pagkaunawa na ang mga taong may deformidad o pisikal na abnormalidad ay kadalasang may iniindang medikal na kondisyon. Habang nangyayari ito, nagkaroon ng pananaw ang mga tao na hindi na tama na gawing palabas ang mga tao sa ganitong paraan. Sa kabilang banda, may mga bagong uri ng libangan na lumilitaw. Hindi nagkataon na bumaba ang kasikatan ng freak show at sirko noong unang bahagi ng ika-20 siglo kasabay ng pag-usbong ng silent movie bilang bagong libangan. Bagamat nagkaroon pa rin ng gintong panahon ang mga sirko sa mga perya, ng lalawigan at iba pang mas rural na lugar. Pero maaaring buhay pa rin ang ideya ng mga performer na labis ang katabaan at sobrang timbang. Isipin mo yon. Noong taong 1976,
gumanap si Eddie Murphy sa The Nutty Professor bilang si Sherman Klump, isang propesor na may 400 libra ang timbang. Noong taong 2012, inilunsad ng TLC ang My 600-Pound Life, isang palabas tungkol sa mga taong tumitimbang ng 600 libra pataas. Naipalabas na ang ika-13 season ng palabas noong taong 2025. Sa maraming paraan, hindi talaga nawala ang eksibisyon ng pinakamabigat na lalaki o babae sa mundo. Lumipat lang ito mula sa malaking screen papunta sa maliit na screen. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito tungkol sa pinakamalalaki o pinakamatabang mga babae sa Amerika, sina Big Winnie Johnson at Hannah Battersby. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, ipaalam nyo lang sa akin sa ibaba sa mga komento at kung may iba pa kayong suhestyon, sabihin nyo rin. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang videos ko tuwing mag-a-upload ako. Sig, hanggang dito na muna ako. Kita-kits sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!